Bismillah, alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ustad, anong ipapayo natin sa ating kapatid yung may problema, silang may problema? Anong ipapayo natin sa kanila? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd, unang-una, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Waalaikumsalam. Siyempre, yung takbo ng tao, yung takbo ng buhay ng tao dito sa mundo, punong-puno talaga ng iba't ibang mga pagsubok sa kanya. Simula nung nilikha siya ng Allah Ta'ala, inna dunya khulikat ala darul ibtila. Nilikha ng Allah Ta'ala yung dunya na ito talagang lugar ng pagsubok. Wa annal akhirah, at yung kabilang buhay, yung jannah, darul jaza. Yung jannah talaga, ito yung lugar ng gantimpala. So alisin natin sa puso natin na yung dunya talaga ay lahat ng pwedeng makamit natin ng kaligayahan ay nasa dunya. Dapat paniwalaan natin ng dunya na ito ay lalagyan talaga to, o isang lugar ito ng punong-puno ng pagsubok sa atin bilang tayo mananampalataya kay Allah Ta'ala. Sa isang tao na iba't iba yung kanyang nararanasan sa mundo ng pagsubok, minsan problema sa kanyang pamilya, problema sa kanyang hanap buhay, problema sa kanyang business, problema ng pagiging estudyante, ay dabod da awalan ay ya'taqid al-insan, unang-una dapat paniwalaan ng tao ay yung dunya na ito ay zaila, ay mawawala din. Hatta tahun alay, o para maging magaan sa kanyang puso na itong problema na ito ay panandalian lang, kasi nga yung dunya panandalian lang. Allahu Akbar. Yun yung unang-unang ilalagay niya sa kanyang puso at isipan. Nang walang permanente sa dunya, pati nga ultimo mismo yung dunya, hindi mananatili dito, kundi mawawala din. Ano pa kayo yung problema ng isang tao dito sa dunya? Kaya nga walal akhiratu khairul laka minal ula. Ang Allah Ta'ala nagsabi nga na mas mainam talaga sa isang mananampalataya kay Propeta Muhammad, sa lahat ng mananampalataya, na yung kabilang buhay ay dapat niyang paniwalaan na ay mas mainam sa kanya. Ano man ang nararanasan niya mga pagsubok sa dunya, ito ay pagsubok na nanggaling kay Allah Ta'ala. Kaya dito maging obligado sa isang mananampalataya na naman pagsubok na dumaan sa kanya ay labudda ay yasbir. Magkaroon siya ng sabar kay Allah Ta'ala. Kaya nga si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanyang tinawag lahat ng mga mananampalataya sa dunya na ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru. O kayo mga mananampalataya, isbiru, kayo ay magkaroon ng sabar. Kayo ay magkaroon ng sabar. At kailangan ninyong labanan yung sarili ninyo sa pagsabar din. Allahu Akbar. Kailangan natin i-train yung sarili natin sa lahat ng mga pagsubok sa dunya na magkaroon ka ng sabar. Ng sabar talaga. Sa tuwing na lang ba nagkakaroon ka ng pagsubok sa dunya, ay dapat na lang ba nagagalit tayo? Sa tuwing na lang ba nagkakaroon tayo ng mga problema, ay dapat nagwawala tayo, lahat nirereklamo natin? Kaya nga meron binanggit sa isang athar binanggit sa isang athar na yung malaikat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binanggit sa isang athar na yung si Allah Ta'ala ninais niyang bigyan ng pagsubok yung isang alipin na tapos yung alipin na to, ang dami niyang nirereklamo sa mga pagsubok na yon, at bumalik yung malaikat na yun kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sinabi ng malaikat na, ya Rab, yung alipin mo ay ang dami niyang nirereklamo sa pagsubok mo sa kanya. Allah Ta'ala yaqul, sinabi ng Allah Ta'ala doon sa hadis al-Qudsi na yun, sa isang sa binanggit doon na kung alam lang ng alipin ko sa dami ng inaakyat ng anghel ng kasalanan, ng listahan ng kasalanan niya sa akin, hindi ko naman siya nirereklamo. Tapos pagdating dito sa pagsubok ko sa kanya, nagawa niya magreklamo ng sunod-sunod. Subhanallah. Parang ganun yung kahulugan ng binanggit sa may athar na yon. Kaya ang dunya na ito, kaya nga binanggit din sa atin ng Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju', at namin kayong susubukan sa pagkagutom at pagkatakot at pagkagutom. At dito tinutukoy ito na mawalan ka minsan ng trabaho. Hindi sa lahat ng sitwasyon maganda yung takbo ng buhay. Hindi sa lahat ng sitwasyon araw-araw mayroong kang sumasahod ka. Hindi araw-araw expected mo na bukas kinabukasan maganda yung takbo ng buhay ng isang tao.
ay dapat matuto ka rin magsabar kung kahalintulad na marunong ka magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala, sinabi din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'liman bilang pagtuturo sa kanya at sa lahat ng umma, wasbir wa ma sabruka illa billah. Magsabar ka at ang pagsabar mo ginagawa mo yung para kay Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim. Huwag kang malulungkot ya Muhammad, magkaroon ng kalungkutan sa pagkatao mo sa mga taong hindi naniniwala sa iyo bilang Muslim ka. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhayqin mimma yamkurun. At huwag mong hayaan yung sarili mo sumisikip yung dibdib mo sa mga tao ng mga kafir na hindi mananampalataya sa iyo. Umabot sa punto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang saan para nagigilty siya kasi walang naniniwala sa kanya. Umabot sa punto na gusto niyang sisihin yung kanyang sarili, kaya sinabi ng Allah Ta'ala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Ya Muhammad, siguro nagagalit ka sa sarili mo, nagigilty ka kasi hindi sila sumusunod sa iyo, hindi sila naniniwala sa iyo, ya Muhammad. Kaya dito ang payo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya sa lahat ng ibtila, sa lahat ng pagsubok sa kanya ay labuda yata'allam as-sabr. Dapat ay yata'allam as-sabr, ay matuto siya magsabar sa lahat ng pagsubok sa kanya ng Allah Ta'ala. Ja'a fi hadis al-Qudsi, binanggit sa hadis al-Qudsi, binanggit ng Allah Ta'ala, "Man lam yasbir ala bala'i." Sino man sa inyo hindi marunong magsabar sa aking pagsubok, man lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Maghanap na kayo ng Panginoon maliban sa akin. Hal hunaka rabbun, meron pa bang Panginoon maliban kay Allah Ta'ala? Wala naman siya. Dapat kaya ito yung maipapayo natin sa lahat ng mananampalataya ng Muslim. Kaya nga at ang kagandahan dito nang binigay sa atin ng Allah Ta'ala yung takbo ng dunya, binanggit sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na binanggit sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib min. Sino man ninais ni Allah Ta'ala ng kabutihan sa kanya, bibigyan siya ng pagsubok ng Allah Ta'ala. Tamhisan, ibig sabihin nililinis ni Allah Ta'ala, dinadalisay ng Allah Ta'ala yung puso ng isang tao sa pagitan ng pagsubok para mas lalong lumabas yung pagiging ikhlas mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa pagitan ng bala, at sa pagitan ng pagsubok na nanggaling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At binanggit din sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Inna idhamal jaza ma'idhamil bala." Katotohanan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jaza," yung lakilaw ng gantimpala ng reward na makakamit ng isang mananampalataya, nakadepende sa laki ng pagsubok sa kanya ng Allah Ta'ala. Allah subhanahu. So dapat magkaroon ng isang akida, ng isang konsepto sa kanyang pag-iisip, sa kanyang puso, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sinusubukan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga sitwasyon, sa lahat ng mga bagay. Kaya nga sabi ng din sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nanggaling kay Anas radiyallahu anhu, na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut bidurrin asaba. Huwag ninyong panalangin yung kamatayan sa inyo kapag tinamaan kayo ng pagsubok sa buhay. Huwag ninyong panalangin porkit nagkaroon kayo ng pagsubok. Fa in kana labudda fa'ilan falyaqul, kung maaari lang sabihin ng isang tao sa kanyang dua na tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na dua sa kanyang pagsubok sa buhay niya, sa pamilya niya, sa pagiging estudyante niya, sa kanyang business, sa kanyang trabaho. Sabi ng Rasulullah, Allahumma ahyini. Sabi niya, Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li. Ya Allah, panatilihin mo akong buhay. Buhayin mo ako, ya Allah, kung ang pagkabuhay sa mundo ay mas mainam sa akin. At sinabi din sa karugtong, wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. At buhay at bigyan mo ako ng kamatayan, o patayin mo ako, ya Allah, kung ang kamatayan ay mas mainam sa akin. Wal anbiya alayhi salatu wassalam, at lahat ng mga propeta alayhi salatu wassalam, binigyan din sila ng pagsubok ng Allah Ta'ala. Umabot nga sa pagsubok ni Nuh alayhi salam, yung kanyang anak hindi naniwala sa kanya. Di ba? Umabot nga sa punto ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, yung kanyang tatay hindi naniwala sa kanya. Umabot nga si Maryam alayhi salatu wasalam na bilang babae na manganganak siya ng walang tatay, pagbibintangan siya ng mga tao na lalaki ng hindi kasal. Kaya nga binanggit sa Quran, kayfa yakunu li walad walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Paano kung magkakaroon ng anak, wala naman ako kasawa, hindi naman ako nagalaw ng lalaki? At kung pinagkalooban siya sa loob ng sabar na yon, sabi ng Allah na magkakaroon siya ng anak at mabubuntis siya ng walang tatay,
at manganganak siya sa tindi ng pagsubok sa kanya ng Allahu Ta'ala na manganganak ka ng birhen siya, nang wala siyang asawa. Okay na yung pagsubok na ganun, pero yung pagbibintang ka ng mga tao sa mga bagay na hindi naman karapat dapat sasabihin na nanlalaki ka, na hindi mo asawa, anong sabi niya sa oras na siya'y manganganak? Sabi niya ni Maryam alayhi salatu wassalam sa aya na binanggit ng Allahu Ta'ala, ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Sana naman, sabi niya, namatay na lang ako. Sa tindi ng pagsubok. Pero sabi ng Sa Allah, tindi ng pagsubok. sa tindi ng pagsubok, pero sabi niya, wa kuntu nasyam mansiya, pero nakalimot ako. Dahil sa pagsubok na yun, nakalimot ako, pero yung bagay na pinagduan niya, hindi naman talaga dua, dahil nga sa tindi ng pagsubok sa kanya ng Allahu Ta'ala. Pagkatapos nun, hindi pa nagumpisa, hindi pa natatapos yung pagsubok sa kanya ng Allahu Ta'ala sa bagay na yun. Ano pa? Dadalhin niya yung bata sa kanyang lugar na kung saan sino ang ituturo niyang tatay ng bata. Sinong ituturo niya? Matinding pagsubok. Matinding pagsubok kasi pag bibintangan ka ng mga tao sa mga bagay na hindi mo ginawa, walaking wara adhalik, pero kung iisipin mo sa likod na yun na binigay sa kanya ng Allahu Ta'ala, kung alam lang ng mga tao na propeta yung dala-dala niyang bata, kaya nga dito, fanataka as-sabi, nagsalita yung bata ng shahadatan bilang saksi ng kanyang ina ay malinis. Qala inni Abdullah. Ay ako ay lipin ng Allahu Ta'ala, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Pinagkalooban ako ng sagra ng kitab ni Allahu Ta'ala at ginawa niya akong propeta. Isipin mo, sa haba ng pagsubok ni Maryam alayhi salatu wassalam sa kanya, ay meron pala sa likod na isang magandang balita na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng mga tao nagunahan sa kanya. Ayyuhum may yakfulu sino sa inyo mag-aalaga kay Maryam alayhi salam, kasi nalaman nila na ganun. So innal insan, sa isang tao ay yantazirul faraj min Allah Ta'ala. Dapat antayin niya yung bagay na tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagsubok. Ayadullah, magdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiling niya kay Allah ta'ala yufarrijul humum wal ghumum. Alisin sa kanya ng Allah ta'ala yung kalungkutan, yung problema. Kahit nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi sa kanya ng Allah ta'ala nung umabot sa punto na stress din siya. Nasaan niya yung wahi? Sinasabi niya ni Abu Lahab, pati ni ng kanyang asawa, pati ng mga Quraysh, iniwan ka na ng Panginoon mo. Hindi ka totoong propeta. Umabot ng ilang buwan, walang wahi na dumating sa kanya. Na-stress siya sa sinasabi ng mga tao. At dito binaba ng Allahu Ta'ala, wadduha. Sabi ng Allah Ta'ala, wadduha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hindi ka iniwan ng Allahu Ta'ala. Hindi ka iwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung alipin ng Allah ta'ala, labudda ay yatasabbar. Magkaroon siya ng sabar kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagsubok. Kahalintulad, marunong siya magpasalamat sa lahat ng biyaya na tatanggap niya kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Ito yung mga tindi ng pagsubok ng mga propeta. Ito, mga propeta alayhi salatu wassalam, matinding kanilang kung iisa-isahin natin, subhanallah, kung wala pa tayo sa mga pagsubok na dumating sa kanila. Kaya nga dapat nakinig natin yung mga kisah sa salihin, tingnan natin yung mga salihin, yung mga salihun, yung mga salihat, kung paano sila binigyan ng pagsubok ng Allahu Ta'ala. Ang mahalaga, yung iman mo, pananatiling safe yung iman mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mawalan ka ng dunya, maibabalik pa yan. Mawalan ka ng sapatos, ng sasakyan, ng bahay, ng kotse, ng lahat ng mga yan, maibabalik pa yan. Pero yung pinakamatinding pagsubok sa'yo na hindi mo alam kailan maibabalik yan, kapag nawala yung sala mo. Allah. Sigurado ka ba may babalik mo yan? Kapag nawala yung Quran mo, yung zikir mo, yung sa fasting mo, yung lahat ng ibada mo kapag nawala yan. Kaya nga sabi kabilang sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, huwag mo gawin yung pagsubok na amin sa aming relihiyon, ya Allah. Huwag mo gawin yung pagsubok na amin sa aming relihiyon. Kasi kapag dunya yung nawala sa atin, okay lang yan kasi maaring palitan yan. Pero kapag relihiyon ay mawala sa atin, may papalitan pa ba yan? Hindi mo alam kasi kapag idha sulibat minnal iman, kapag tinanggal ng Allahu Ta'ala yung iman sa atin, ano na? Sino magbabalik niyan? Di ba? Kaya ang mahalaga nandiyan yung pananatili natin yung iman, mahalaga nandiyan ang pananampalataya natin despite na iba't ibang pagsubok, ang matatakbuhan mo lang si Allahu subhanahu tabarak wa ta'ala. Magdua kay Allahu Ta'ala, magsabar para sa kanya kay Allahu subhanahu tabarak wa ta'ala. So yan ang isang may papayo natin sa lahat ng mananampalataya para kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. MashaAllah, Sheikh. Ganun. Cut. Cut na yun.